So what's up guys, and for today's vlog is may nakakalungkot na namang nangyari. Kung makikita nyo naman, yung ating gulong ay nagcrack-crack na. Dahil siguro sa katagalan na nito, ito ay tumagal na sa akin ng halos almost more than 3 years na. Kaya siguro it's time na para mamahinga yung ating gulong. Yan, kung makita nyo talagang disaster na siya. Na flat kasi to, tapos na running flat ko. Pero bago nangyari yung panahon na yon is talagang may crack-crack na yung gulong. So inantay ko na lang talaga, buti na lang dito ako inabot sa bandang East Service Road. So sad to say, yung ating gulong is nag-crack na at hindi niya nakinaya. And yun, nung naghahanap ako ng magpapalitan ng gulong, dito ako sa may shop bago mag Nichols, or I think kahabaan to ng Nichols. Dito ako nakahanap ng murang gulong pero kalidad. Yan, syempre ito yung Quick Tires. Hindi po tayo sponsored nito, pero ito yung nakita kong maganda sa mga benta ni kuya. So ang ginawa natin dito is naghanap tayo ng size 100 by 80 by 17S. Kasi po yung ating gulong sa likod is upgraded na po to. Dati pong stock nito is 80 by 90. Tapos nag-upgrade tayo ng 100 by 80 para mas malaki yung gulong ko sa likod dahil medyo lagi akong maraming dala. So bakit quick tire yung kinuha ko? Dahil dito sa shop na to, mura yung quick tire. Yung price ng quick tire sa shop na to is 1,850. Meron siyang mas mura, yung Tig 1.5 yata yon. Ang tatak is Journey. Syempre gusto ko naman makatry ng ibang gulong. Yung Journey kasi is, sabi ni kuya, is China. Pero itong Quick Tire is Thailand. Kaya tinesting ko na tong Quick Tire para matesting ko rin. Kasi yung gamit kong gulong ngayon na brand is Westlake. So yan, 2 years. Mag more than 2 years na yung gamit ko. So talagang laspag na to. And gamit na gamit ko siya sa biyahe ko. Kaya ngayon, nagtesting tayo ng ibang brand. At the same time, emergency na rin naman. Kaya ginawa ko na tong Quick Tire. Buti na lang tayo ay may saktong budget para pambili ng bagong gulong. Dahil biglaan lang po to. Bali sa part na to, yan, binabaklas na po ni kuya yung ating gulong. Medyo nahihirapan siyang baklasin yung gulong dahil meron itong tire sealant. So nakadikit yung gulong dun sa gilid ng mugs. And kaya talagang pinupukpok na ni kuya. Pero sa part na to is natatanggal naman na niya. Kung makikita nyo, yung sealant dyan is tutulo na. Kasi bagong lagay din yung sealant na yan. Yung last vlog ko lang yun pinapalitan. And kung nakikita nyo, tinatanggal niya na dahil natanggal na yung sealant. So tinatanggal niya na yung gulong dun sa pinaka-mugs natin. Yan, kung nakikita nyo, medyo hirap pa rin si kuya kahit yung gulong is malutong na. Dahil oversize nga itong gulong natin. Ang swak lang dito talaga is 80-90, pero kasya pa rin naman yung 180. Talagang pahirapan lang magbaklas. Kaya tinarsilan ko to para hindi siya magbabaklas pagka unyari nagkapako tayo or natibo tayo. Yung tarsilan na lang yung magsisil. And yan, sa wakas natanggal na ni kuya. Lilinisin niya muna to dahil yung sealant is nagkalat. Ayun, nakita nyo naman yung sealant nagkalat na sa lapag. So ayan, pinas forward ko na guys. Dito sa part na to is nahugasan na to ni kuya. Natanggal niya na yung sealant. So ngayon is kinakabit niya na yung bagong pito. Dahil yung pito natin nung nakakabit is natanggal na at sinira niya na yun dahil hindi niya na matanggal. Kaya ngayon is napabili tayo ng pito para may kabit. Pero yung pito naman na natin yung sira na talaga, parang na-stackan ng sealant. So yan, kung makikita nyo si kuya, tinatanggal na yung balot ng ating Quick Tire. So okay tayo dito sa Quick Tire na to dahil tinignan ko yung date niya is 11/23. So if I'm not mistaken, ang 11 is yung 11th week ng taon na yon. Tapos yung 23 is yung taon na current year na kung kailan siya ginawa. So 11th week of 2023. So okay sa akin yan dahil last year lang ginawa yung gulong. So isang taon pa lang siyang na-stock. Kaya yan, kung makikita nyo naman, kinakabit na ni kuya yung ating gulong. Medyo nahihirapan siya dyan dahil katulad nga ng sabi ko kanina, oversize yung ating gulong.
Pero smooth pa rin naman yung naipasok dahil nilagyan niya nga ito ng langis para magpangpadulas. Kaya hindi nahirapan si kuya sa pagkakabit niyan. Yan, kung makikita nyo naman, easy lang kay kuya. So yan, shoutout dito kay kuya na naggawa ng ating gulong at yung nagkabit. Bale, ang drop down ng ating gulong ay 2,000 overall, kasama na po yung pitos, sealant, gulong, tapos labor. So ayan, kung nakikita nyo, hinahanginan na ni kuya yung ating gulong para maglapat na siya dun sa mugs natin. After niyang palapatin yung gulong sa ating mug, nilagyan niya na to ng tire sealant, tapos chinek niya kung maglilik pa dun sa tubig. Nung nakita niya nang wala naman leak, yan, ready to plug in na yung ating mugs with the quick tire tires. Bali sa part na to guys, medyo nahirapan si kuyang magkabit ng ating gulong dahil malaki na ulit siya. Dahil oversize nga yung gulong natin, kaya medyo mahirap talaga to ilagay sa una, lalo na kung bago yung gulong na ikakabit. Kaya medyo nahirapan siya sa part na to, kaya inassist ko muna siya dyan para kahit papaano mapabilis yung pagkakabit niya. Yan, kung nakita nyo naman, goods na goods yung gulong natin, talagang may markings pa ng pagkabago. Yan, makikita nyo yung kulay yellow at green na markings sa gulong. So yan yung markings na bago yung gulong, at pag nawala yan, ibig sabihin na break in na natin yung gulong. Hanggang dito na lang yung vlog guys. Sana naging informative tong video sa inyo. Maraming salamat. To Quick Tire Philippines, baka naman. Thank you. So thank you for watching guys. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, JA Vlogs. Hit nyo na rin po yung notification bell for more updates. And syempre sa ating Facebook account na John Valentos, please like and follow the account para mas updated kayo sa susunod na upload natin. See you in our next vlog. Bye!